Okay, Deuteronomy, babasahin ko na lang po sa inyo. Lalapit ako dito, no? Kasi parang layo niyo eh. Tingnan niyo po, ito yung pangako ng Diyos sa atin. Ibig sabihin, promise, no? Promise. Tingnan niyo kung gaano kung gaano ka laki ang pangarap ng Diyos sa bawat isa. Ngayon, ang problema lang, hindi ito nakukuha. Konting-konti lang ang nakakakuha. Pero hindi kadahilan na sabihin natin, pinag-pray kita, hindi ka gumaling, pinag-pray kita, hindi ka gumaling, pinag-pray kita, hindi ka gumaling. Hindi ibig sabihin ng Diyos, hindi nagpapagaling. Nagpapagaling ang Diyos. Meron lang tayong hindi tinatamaan. No? Kasi tingnan niyo po, ang laki ng pangako ng Diyos sa atin. Hinihiling ko sana yung nandun sa likod. Lapit na lang po kayo rito. Kasi may mga bangko rito dito sa harapan. Dito na lang po kayo. Lapit po kayo kasi alam ko po, mga bisita kayo. Huwag naman kayo dyan. Hayaan nyo na po yung mga luma. Sila na lang nandun sa likod. Pakilapit nyo po sila. Joan, dito na lang po kayo sa likod, sa harapan. Pagpintig ng puso, mag-aalay sa iyo. Alam niyo na maging mapagpasalamat pa rin tayo na nagkataong umuulan. No? Pero tingnan nyo, kahit na sabihin natin bumabagyo at saka medyo bahatong venue natin, ang presensya ng Diyos nandito pa rin. Hindi naman malis eh. Kumaga parang hindi nga siya apektado ng bagyo eh. No? Tingnan nyo po yung laki ng pangarap ng Diyos sa atin. No? Alam niyo kapag nagbibinyag ako, pakilagyan mo nga ng tremor. Pagka nagbibinyag po ako ng bata, hindi ko na nga matanda kung ilan ang bininyagan ko eh. Hindi ko na rin tanda kung ilan ang kinasal ko. No? Yung treble lang. Halimbawa, mayroon po kayong anak na papabinyagan. Usually, nagtatanong po ako eh, Nay, Mama, kaya, gano'n. Anong pangarap niyo sa bata? Minsan sabihin nila, ako gusto kong maging nurse. O si tatay, anong pangarap niya sa bata? Minsan sabihin niya, engineer. Ano? Yung lola, tatanungin ko, yung lolo, ngayon, kahit ako. Sinasabi ko kung anong gusto ko rin sa bata. Pero kasi kapag binibinyagan mo ang isang bata, hindi mo tinatanong ang nanay, tatay. Ang tinatanong mo, siya, Lord, anong gusto mo rin sa bata? No, kailangan pumayag yung magulang na kung anong gusto ng Diyos. Kaya nga, binyag eh. Ibig sabihin ng binyag, dedication. Dinededicate ko. Ibig sabihin, kung anong gusto ng Diyos. Ngayon, may mga pangarap tayong lahat eh. Tingnan niyo po yung pangarap ng Diyos sa atin. Nangako siyang kayo'y pagpapalain. Tingnan niyo po yung scope. Ano ba yung lawak. Alam niyo sa isip ng Diyos dito, ayaw niyang dumanas ka ng hirap. Sabi nila noon, yung mga magulang daw talagang kayod daw eh. Kayod na iniisip ko, habang naririnig ko yung kwento na, ay, sanay sa hirap to. Itong katawan na to, sanay sa hirap. Nung binabasa ko ng Bible, parang may mali. Kasi nung nababasa ko itong Biblia, lumalabas na ayaw naman ng Diyos palang mahirapan tayo. Tapos sabi nga nila, ginagawa kong araw ang gabi, ginagawa kong gabi ang araw para maghanap buhay, magtrabaho. Para bang, wow, dakila, ha? Pero nung binabasa ko na po yung Bible, nakita ko na pinagpapahinga niya ang mga anak niya.
na hindi yung araw-gabi nagtatrabaho dahil kulang sa ganun. May sabi pa nga siya na 1 year magbabakasyon ka. Isipin mo yun sa nakakita ng ganun. Di ba na ituturo po yun, yung Shemitah? Sa loob ng 6 na taon na trabaho mo, pagdating na ika-7 taon, hindi ka na magtatrabaho. Bakit? Kasi yung 1 year na yon, ibibigay niya yung gagasusin mo. Kailan? Ika-6 na taon. So, buong 1 taon, hindi ka maghahanap buhay, pahinga ka. So, tingnan mo kung gaano ka, di mo nga sa katabi mo, gusto mo pagbakasyon sa Boracay? 1 year. Sagot ng Diyos. Ganon siya paano ba magandang ano? Ganon siya nasabi niya, sa loob ng 1 taon, hindi ka magtatrabaho. Sagot kita. Ang ganda eh. Tapos kailan ka magtatrabaho? Sa ika-8 taon. Tapos ang sabi pa niya, sa ika-8 taon, doon ka magsisimula maghanap buhay ulit. Pero, yung naipon na pera, hindi pa ubus. Tingnan niyo kung gaano yung plano niya na hindi ka magtatrabaho ng 1 taon. Hindi, paulit-ulit na natin pinag-aaralan ito eh. Tingnan niyo yung pangarap niya. Oh. Nangako siyang kayo'y pagpapalain. Kaya, ano ibig sabihin ng kaya? Therefore. Kapag ka meron therefore, alamin natin bakit may therefore. Sabi niya ganon, nangako siyang kayo'y pagpapalain. Kaya hindi kayo mangungutang kanino man. Ito ang plano niya sa atin. Malulugi ang bangko sa atin. Malulugi ang lending company sa atin. Malulugi ang Mumbai. Kasi wala siyang kaplano-plano na mangungutang ka kanino man. Ano to? Katang-isip? Myth? Alamat? Hindi. Salita ng Diyos ito. Wala ka nang magagawa na para baguhin ito. Maghanap ka ng Bible na walang verse na ganito. Ewan ko, makita ka, makakita ka. Mukhang wala. Punitin mo na lang. Kasi sabi niya, nangako siyang kayo'y pagpapalain, kaya hindi kayo mangungutang kanino man. Hindi mo nga sa katabi mo, gusto ko yan. Na hindi ka lang mangungutang. Tingnan mo yung scope ng abay gusto ko to. Kasi alam niyo po, sa loob po ng ilang taon, nabaon ako sa utang. Yung utang, hanggang dito, no? Sabi lang, hanggang dito na ang utang ko. Hindi ako, nandun na. Lubog na ako. Alam kong pakiramdam ng sinisingil. Tinatawag-tawagan. Nangako siyang kayo'y pagpapalain, kaya hindi kayo mangungutang kanino man. Wala kang pagkakautangan. Saan ka makakita ng kumpanya na ganito? Saan ka makakita ng pamilya na pagka nagpaampun kay ganito magiging buhay mo? Sa Diyos lang. Yung nga lang ang problema po, hindi natin tinatamaan ng todo eh. No? Kung baga doon sa pako na nakaganyan, hindi mo matamaan eh. Usually, kaya hindi mo matamaan kasi bulag. Hindi natin makita yung pinagagawa ng Diyos sa atin. Kasi tulad ko nun, sabi niya, bagkus. Ano ibig sabihin ng bagkus? Alam niyo, mayroong offer ang Diyos ng ginhawa eh. Na hindi ko kailangan mangutang. Merong relief, may ayuda, ano pa ba? Merong, ano ba yung pinanggit ko kaninang word? Bagkus. May ginhawa na hindi mo kailangan. Alam niyo ba, mas nakakatanda ang pag-iisip kaysa sa paglalaba.
Alam natin yan. Yung tao pag dumaan sa problema, makikita mo, magkakita kayo, abay, tumanda ka naman na. No? Nadagdagan na yung kulubot mo. Dahilan sa kakaisip. Kaya nga sabi ng Diyos, okay na huwag worry. Kasi nga, meron siyang kaginhawang, ano ba na? May kaginhawahan siyang offer. Eh, huwag mo sabihin, gano'n bakit ikaw nararanasan? Nasa atin nga. Pero hindi ibig sabihin, meron. Bagkus ay magpapautang kayo sa marami. Abay, ano ibig sabihin ng sa marami kang magpapautang? Ibig sabihin, marami kang ipapautang. Marami kang, andun yung na parang, ang dami. Sabihin mo nga sa katabi mo, gusto ko to. Kasi alam niyo, minsan, dumarating talaga yung pagod ka na magtrabaho Hindi ba? Na parang, hanggang kailan kaya ako magtatrabaho? Sabihin mo nga sa katabi mo, kailan mo ba ako tutulungan? Ayun Pero tingnan niyo yung sakop ng Diyos. Yung kaginhawahan na offer ng Diyos. Hindi naman tayo nagkakatang isip kasi ito yung kababasa ko. Di pa nga tapos Bagkus magpapautang kayo sa marami. Hindi kayo masasakop ng sino man, bagkus ay sasakupin ninyo ang marami. Ano yung nasasakop? Kabi-kabi lang ang problema. Sabay-sabay ang mga problema, hindi sabi niya, tatalunin mo isa-isa yan. Pero dito po sa verse 1, mahaba to Hindi ko naman natin babasahin. Sabi niya, eto. Dito sa chapter 28 ng Deuteronomy. Ito yung dakilang kilala itong verse na tingnan niyo po. Mga kapatid, ganito po. Kasi may gusto kasi akong sabihin kasi magpe-pray tayo. Anong paraan mo gustong guminhawa? Sa trabaho na magre-retire na ako, maginawa na ako, o sa paraan ng Diyos? Ikaw nga po, sa paraan ni Lord. Di ba? Pwede kang guminhawa sa sistema, sa paraan ng Diyos. Alam niyo, may nagtanong sa akin na, sabi niya, Pastor, ano ibig sabihin ng kaharian ng Diyos? Na katulad ng na seek ye first the kingdom of God. Ano ibig sabihin ng seek ye first the kingdom? Ano ba yung kingdom? Ano ba yung physical na kaharian na dapat mong puntahan? Di ba sa Cavite, gano'n? Hindi. Ang ibig sabihin po ng kaharian, sistema. Yung paano. Ngayon, ang sabi niya ito, kung diringgin ninyo ang tinig ni Yahweh at susunod sa kanyang kautusan, ibabantag niya kayo sa gitna ng mga bansa. Magaganap nga sa inyo ang mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang kanyang mga utos. Pakitanong nga yung katabi, kailan ka magsusuko ng buhay sa Diyos? Alam niyo, yung usually, yung nagko-complain, yung nagko-complain, ang hirap naman ang buhay, hirap naman ang buhay. Usually, siya ang dahilan. Bakit mahirap ang buhay? Kasi ang sabi niya rito, kung diringgin mo, kung susundin mo ang utos ng Diyos, magaganap nga sa inyo ang mga pagpapalang ito. Pwede ka kasing guminhawa, sumagana sa paraan ng, trabaho ka na magtrabaho. Or, sa paraan ng Diyos. Sabi niya gano'n, magaganap na sa inyo ang mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang kanyang mga utos. Meron palang pagpapala sa pagsunod sa Diyos. Meron palang kapalit ang pagsunod sa Diyos. Nakukuha niyo mga kapatid. So, pakitanong na katabi, kailan ka magsusuko ng buhay sa Diyos?
Kasi, ayon dito hindi naman natin mababasa lahat ito, pero may sinasabi siya na, ito nga, yung makomplain, na, bakit ganito, ganyan, wala na nga tayong ganito, wala yung ganyan. Usually po, tingnan mo yung katabi mo, hindi kaya ikaw ang dahilan, bakit ang hirap ng buhay? Kasi hanggang ngayon, ayaw mo bang magsuko ng buhay? Oh. Ay, di ba kababasa lang natin kung susundin mo, utos ng Diyos, magaganap sa inyo ang mga pagpapalang ito. So, ngayon, ano ba yung sa science? I therefore conclude. Kaya mo sa katabi mo, hindi ka kasi sumusunod. Kayo'y pagpapalain niya sa loob at labas ng inyong bayan, kahit di ka mag-abroad. Pagpapalain niya ang inyong mga anak lupain, pati ang mga hayop po, pati yung aso mo. Pararamihin niya ang inyong mga baka at iba pang mga hayop. Lagi kayong magiging sagana sa pagkain at di mawawalan ng laman ang inyong masahan ng harina. Laging marami. Tingnan nyo, laging sabi niya, masagana, hindi daw mawawala, ibig sabihin hindi ka magkukulang. At kapag matutulog ka na sa gabi, nararamdaman mo yung hindi magandang bagitin pero ito yung tama So yung mga sa katabi mo, ang swerte natin. Mararamdaman mo yung swerte. Hindi tama yung word na swerte, ang tama kasi rito, yung banal na swerte. Na parang ang lapit-lapit mo sa pagpapala, ang gaan-gaan ng pagpapala. Hindi yung ang hirap-hirap habulin. Matutulog ka sa gabi, nandun yung, ay, ang swerte ko talaga. Wala naman akong bala. Pero swerte ko talaga. Tingnan nyo nga, sabi niya, lagi kayong magiging sagana sa pagkain at di mawawala ng laman, ang masahan ng iyong harina. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Wow! Andiyan mahaba ba ito? Pero, ito yung scope ng gusto niyang maranasan natin. No? Alin? Ito na nga, Alam niyo sa tulad nga ito, yung lagi ko sinasabi po sa inyo, paulit-ulit ko sabihin, nabaon ako sa utang baon ako. Siyempre, di mo naman kukwento yan. Pastor ka lang, walang hanap buhay, walang trabaho, tapos lumagpas mo sa kalahating milyon ang utang mo Hindi naman ako umabot ng 1 milyon. Pero nasa mga 700,000. No? Hindi pa kasama under the table, ibig sabihin, may utang ako sa bangko, may utang din ako sa tao saan ka kukuha? Kaya sabi ko imposible na to. No? Imposible na makabayad ka. Pero, sabi ko nga, Lord, magtitiwala ako sa iyo. Hindi ako magiging tamad sa gawain. No, kasi ito yung trabaho ko Yung mag-share, ganito. Alam niyo, 7 years na wala na ako utang. Nakabayad ako. At di na ako nagkakautang. Ang credit card ko po ay 7. Ibig sabihin, pwede mo utangan niya ganyan. Pero ngayon, wala na. Yung 5, 2 na lang natitira. Hindi ko yung tatawag ka, pakitanggal niyo na po yung credit card ko, hindi na. Sila nagtanggal sa akin. Bakit? Hindi ko lang kasi ginagamit. Bakit ko gagamitin? Hindi ko naman kailangan Ibig sabihin, nandito yung hihiga ka sa gabi na parang, no? Parang, sasabi mo na, Lord, salamat ang swerte ka. Ano ba ginawa mo? Nagiging masunurin ka lang sa Diyos. Hello? Nalala ko yung pamangkin ko si Gogoy. No? Kilala niyo ba si Gogoy? Ilang taon mong nakita yung ganyan? Ngayon, laki na Sabi niya sa akin dati, paglaki ko, gusto ko katulad ni Uncle. Ako daw. Sabi ko, tuwa-tuwa naman ako. Sabi ko, talaga? Bakit? Gusto ko magpastor.
Sabi niya gano'n. Ang saya ko naman. Kasi yung pamangkin ko, gustong maging, kasama ko sa bahay, araw-araw eh. Nakita niya yung buhay ko, gusto niya magpastor. Sabi ko, bakit gusto mo magpastor? Kasi walang gawa. Sabi ko, batukan kita rin. Hindi mo lang alam yung hirap ko. Kasi nakikita niya, walang trabaho, hindi niya alam. Bata pa kasi. Ganyan pa lang siya, no? Kala niya walang gawa. Eto po, sumunod ka lang kay Lord. No? Na do something para sa Panginoon. Tingnan niyo yung scope. Ang laki ng, ang lawak ng ginhawa na offer ng Diyos sa atin. Sabi niya, pag sumunod kayo, kahit kailan, di na kayo mangungutang kahit kanino. Bagkus, kayo na magpapautang. Ay, ang kamabasan, ano to? Wishful thinking? Ano to? Katang-isip? Hindi. Promise ito. Ngayon, nasa sa'yo kung saan mo gustong ilagay ang buhay mo. No? Kaya na may pagpapala sa pagsunod sa Diyos. Halimbawa, ganyan, pupunta tayo dito sa ganito. Halimbawa, halimbawa, magtatrabaho ko, akit ako ng poste, magkakabit ako ng mga wire. Kasi natapos ko eh. Halimbawa, ang sweldo ko sabihin natin 10,000 ano. Kasi tatanggap ako ng 10,000 buwan-buwan. Kasi yun ang trabaho ko. Pero ang kalooban ng Diyos sa akin, magpastor. Magtayo ng mga simbahan. Yan ang kalooban ng Diyos sa akin. Ngayon, ito po dahilan sa sumunod ako sa kalooban ng Diyos, yung 10,000 yun, obligado siyang ibalik. Parang ganito, Ate Girlie, di ba nagtatrabaho ka sa dentista, di ba? Tatanungin kita, magkano sweldo mo sa ganyan-ganyan? Halimbawa, sasabihin mo, itong sweldo. Sasabihin ko, Ate Girlie, ganito, sa akin ka na lang magtrabaho. Tama ba na yung i-offer kong sweldo sa kanya ay mas mababa kaysa doon? Tama, mali? Kukunin kita, pero ang sweldong i-offer ko sa iyo, mas mababa. Tama ba? Mali. Kung kukunin kita, dapat yung sweldo na natatanggap mo, hihingitan ko. Kaya pag nagpagamit ka sa Diyos, yung sweldo dapat na matatanggap mo sa trabaho mo, mas malaki. Nakukuha niyo mga kapatid? Tapos ito pa, hindi nga natin makuha talaga ng todo pero nasa Bible Ikaw magsasabi na sweldo mo. Ikaw magde-decide. Nakukuha niyo mga kapatid? Kaya nga ito, sabi niya gano'n, haba nito puro pagpapala. Sa ganyan, makikita ng lahat ng bansa na kayo'y kanyang bayan at matatakot sila sa inyo. Pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay, pagdating niyo sa lupain ng pagsunod, ibibigay niya pararamihin niya ang inyong mga teritoryo, ganito, ang haba So, ang laki ng pangarap ng Panginoon sa atin. Nakukuha niya mga kapatid. Ngayon, ang pinag-uusapan kasi natin dito ay yung ganyan lang Pero paalala ko po sa inyo na may mali ako Kasi may alam ako dito noon, kaso hindi ko yung sinaliksik ba. Kaya ilang taon po akong lubog sa utang. Pero yung paulit-ulit ko ang binabanggit dito, na paulit-ulit babanggitin. Nung nag-decide na po ako na sabi ko, Lord, naglilingkod ako sa iyo. Sabihin mo sa katabi mo, naglilingkod ako sa Panginoon. Nung nag-decide po ako, sabi ko,
Lord, naglilingkod ako sa iyo. Yung pag-aaral ko, yung natapos ko, hindi na yun ang sinunod ko. Yung paglilingkod sa Diyos, kaya magpapastor ka. Pagkatapos, yun nga, magtatayo ka ng simbahan. Ito na yung pinili ko ngayon. Ay, hallelujah. Nagsimula na akong maghingi ng sweldo. May right ka ba? Yes. Kasi give and you shall, may right akong mag-receive. Sabi niya. So nag-decide na po ako noon na sabi ko gano'n, Lord, baon-baon na ako sa utang. Sabi ko, wala na akong makukuhanan. Hindi ayoko sabihin sa kapatid ko, bakit? Magagalit pa yung kapatid ko. Sasabihin niya, bakit ka nagkautang ng ganyan kalaki? Tapos, hindi na niya obligasyon na bayaran ang utang ko kasi may pamilya na yan eh. Hindi niya obligasyon. Ngayon, nagsimula po akong nagsabi na, Lord, kailangan ko ng pera na. Pakisabi nga ulit sa katabi, magtrabaho ka na kasi kay Lord. Mas malaki siyang magpasweldo. Sige, sabihin mo, mas malaki siyang magpasweldo. Ang official ko nga, babanggitin ko pa ulit-ulit ito kasi gusto kong magsilbing paalala sa atin, lalo na sa akin. 600,000 utang ko. Sabi ko, saan kaya, paano? Wala talaga eh. Okay, nang sinabi ko, Lord, kailangan ko na ng pera, nag-demand na ako, nasabi kong gano'n, Lord, hindi naman ako tamad. Kung meron dito sa remang tamad, sabi ko, hindi ako. Lagi na nga lang ako, abono ng abono eh. October yun. Nung sabi ko, next year, Lord, bayad na yung utang mo. 2016 yun, October 2016, pagdating ng, sabi ko, starting next year, anong year yun? Susunod doon? 2017, sabi ko, bayad na ang utang ko. Kailangan ko na yung sweldo. Pwede mong sabihin sa Diyos yan, lang hindi yabang. Kasi pag sinabi mo, ikaw na demonyo, sa pangalan sa tumayas ka, nagde-demand ka eh. Kaya ngayon, mag-demand ka ngayon ng sweldo mo. Ngayon, dinadaan ko lang po ito sa ganito, na marami pa tayong i-explore. Pero alam niyo po, bilang katunayan, nakita ko eh. Nakita ko talaga eh. Alam niyo mga kapatid, pagdating nung January, magkano utang ko? 600. Dinadaan ko na lang sa ganyan. May nagbigay nga ng 50,000. Hindi, iba-ibang tao to, pero parang nag-usap-usap ba sila? January, may dumating 50,000. Hindi ko na nahawakan. Bayad ka agad sa bangko. Okay, sabi ko, Lord, salamat. Basta nagde-demand ako ng pambayad ng utang. Alam niyo, pagdating ng February, another 50,000. Saan ang gagaling yung perang yan? Mabuti pa nung wala akong trabaho eh. May dumarating eh, pero nung may hanap buhay ako, may sideline ako, hindi dumarating eh. Pagdating ng March, ayan na naman. Dating ng April, ayan na naman. Dating ng May, June, July, ayan na naman. Alam niyo, pagkalaan ko na ilang buwan, wala na akong utang. Pwede ba yung naghahardin-hardin ka lang rin, yung sweldo mo, 100,000? Pwede ba yun? Sa natural, hindi. Pero sa Diyos, lahat ay posible sa Kanya na naniniwala. So pwede pala eh. Ayan, kaya dito ako nakalaya sa utang. Alam niyo ba? Yung iba, hindi makalaya sa addiction. Hindi makalaya sa droga. Yung mga Kristiyano, nakalaya na nga sa alak, pero hindi pa nakalaya sa utang. Yung mga, ayusin lang nila. Yung mga Kristiyano, naku, pasintabi mo, pwede ko pang banggitin ito. Hindi, mag-iingat ako. Yung mga Kristiyano, oo nga, nakalaya na sila sa sigarilyo, nakalaya na sa bisyo, nakalaya na sa droga, nakalaya na sa alak, pero hindi makalaya sa kakulangan.
Ang Diyos, ino-offer niya yan lahat eh. Na pwede kitang palayain dito eh. Tapos ang mga Kristiyano, natutong mangarap ng, Bakit? Kasi nga, hindi nila makita na, kaya ng Diyos, pero hindi niya kaya ibigay sa akin. Parang ang hirap eh. And yet, ang sinasabi ko po, posible yan. Kay Lord, pwede tayong sumagana. Pwede tayong makaraos. Pwede tayong makawala sa kahirapan. Pwede tayong gumaling sa sakit. Sa Diyos, pwede lahat yan. Yung nga lang, mang sinasabi po niya rito, kailangan mong sumunod. No? Ang isa po sa nainis ako na yung sa kasambahay, kasi may kasambahay kami noon mag-a-apply. Sabi kong ganun sa kanya, ganitong sweldo, ganitong trabaho, ganyan, ganun. O sige po, papasok po ako. Tapos sabi niya, pwede po mag-advance 3 months. Sabi ko. Tapos nasa probinsya siya, padala na po kayo ng pamasahe ko. Sabi ko, di kita kilala eh. Di pa nga tayo nagkikita eh. Pag papadala kagad ako ngayon, ang usapan namin si Abby tumutulong sa akin. Mangutang na muna kayo dyan, tapos saka kayo dumating. Mag-a-advance kagad 3 months. Kilala ko ba yun? Alam niyo mga kapatid, sa Diyos hindi ganun eh. Trabaho muna. Pakita mo muna ang katapatan mo. No? Yung maglingkod ka muna, tsaka kasusweldo. Ayan. So, buksan niyo po sa Ezekiel 33. Sa lahat ng sandali, kailan may hindi ka nagkulang, biyaya mo'y sapat, Panginoon, na mahal kita. Sa aking buhay, itataas kita sa lahat ng sandali. Papupurihan ka, kailan may di ka nagkulang. Biyaya mo'y sapat, Panginoon, minamahal kita. Ay, okay po. Bakit nagkaroon ng gawain dito sa Batangas? Naalala ko po nung time na nabuksan po yung Zambales. Ay, hallelujah. Ang alam po, kasama si Dayan, kasama ka nung nag-opening yan, Kasama ka, no? Alam niyo po, yung time na yon, dalawang simbahan na nag-close sa Zambales. Palyado yung church. Ngayon, sabi ko, ayoko na. Hindi, yung kumbaga, nag-start ka ng church, pag wala yung pastor, yung mga miyembro, pumupunta ron sa simbahan, kung ano-ano ginagawa. Kaya yung ibang mga tao riyan, tisod. Kasi wala pa tayong full-time na nagpapastor sa Zambales, no? Yung mga miyembro, pag wala yung pastor, pupunta sa church at gagawa ng kung ano-anong kamalian. So, wala maniniwala talaga. Sabi ko gano'n wala na tayong makukuha rin, tisod na eh. So, close na lang. Tapos yung isa naman, gano'n din. Sabi ko, huwag na. Close na natin itong simbahan ng Zambales. Pagkaraan po ng, I think, mga 1 year, si Ruth, kilala niya naman si Ruth, si Ruth Cruz. Nagpadala siya ng picture. Sabi niya, meron pong lugar dito sa Zambales. Plano namin gawing restaurant. 2 kwarto. Isang areang malaki, isang areang maliit.
Ngayon, ang sabi niya, dito kami sa labas, yung maliit na area, gagawing karinderya. Sabi niya, yung katabing kwarto, ang laki. Parang ganito eh. No? Ganito yung, yan, pag ganyan. Yung area, sabi niya, yan gawin yung church. Walang kuryente, walang tubig. Ngayon, nung sinabi niya sa akin yan, nagpadala nga ng picture, sabi ko parang, sige, pag-pray natin, pero matamlay na ako, matabang na po ako. Parang, ayoko na magbukas. Ngayon, galing ako nun sa simbahan, pagdating ko sa bahay, pagbukas ko ng computer, yung picture na nandun sa desktop, pagbukas ko ng computer, biglang nag-zoom. Napaganon ako. Sabi ko, bakit hindi naman wallpaper ito eh? Bakit biglang gumanon? So sabi ko gano'n, na ba't kaya? Ngayon, pinabayaan ko. Maya-maya, nag-zoom na naman. Sabi ko gano'n, may multo ah. Bakit nag-zoom? Pagkatapos nun, hindi ko na po masyadong matandaan, pero hanggang ikatlong beses, nag-zoom siya. Sabi ko, Lord, may sinasabi ka ba na gusto mo bang buksan ulit ang sambales? Eh ngayon, nagpe-pray ka eh, huwag magpatigas ang ulo. Ngayon, ano po nangyari? Di, sa madaling salita, binuksan po. No, binuksan. At walang kuryente, walang tubig. Hinatid ko noon si Abby. Siya magiging leader. Badong kasama ka na ba noon? Di ba? Pero si Diana, no? Si Aisa, kasabay kayo ni Badong na ano. Ngayon, walang kuryente kasi ninakaw ng mga tao yung wire. Tapos, doon nagse-session yung mga adik. Doon sila nag-iinuman, doon sila yung injection. Doon sa mismong, ganito kalaki yun eh. Ngayon po, tapos, nagpe-pray sila, may kumakaluskos. Nadidistract sila na walang kuryente, ang dilim-dilim, ang kalat-kalat, nag-start na sila. Alam niyo po, natatanda ako, kinuwento po nung isang worker na nandun. Lord, paano to? Anong gagawin namin? Ang kalat ganito, natatakot sila. Kasi, anytime, may pumapasok po. Kasi akala nila, wala pang tao doon, kaya pumapasok lang. Kinakabahan sila. Alam niyo po, nakarinig po yung isang worker, sabi niya, magpatuloy lang kayo at tutulungan po kayo. Nakalma sila doon. Alam niyo po, yung isang worker po ron, na habang nagpe-pray sila, nakakita po siya ng napakalaking butas doon sa likod. Kasi napakalaking bakanting lupa yung nandun sa likod ng simbahan eh. Ang laki-laking butas. Tapos nakikita niya yung mga tao nagpupuntahan sa butas at nahuhulog. Pagkahulog, yung habang papunta sila, parang hindi na alam na may butas. Pero sa sandaling nahulog sila, doon sila nagigising na pabagsak na. Yung butas na yon ay papunta ng impyerno. Ngayon, sa Bible, ang tawag riyan ay portal. Na doon nahuhulog yung mga tao. Ngayon, pag nahulog sila, doon na sila magigising na, nahulog na pala ako, pero too late na. Ngayon, ang trabaho po ng simbahan, bantayan yung mga butas na yun para walang mahulog. Nakukuha niyo mga kapatid. Ngayon, yung tawag po riyan ay portal. Ngayon, ang kwento po ng Biblia riyan, yan yung mga gates of hell. Mga pintuan na papuntang impyerno, diyan pumapasok ang mga demonyo, diyan din lumalabas ang mga demonyo, papunta rito sa lupa. Ngayon, ang kailangan natin gawin ay takpan yung mga butas na yan. Ngayon, diyan sa bawat butas dito sa mundo, ang Diyos po ay naglalagay ng simbahan para bantayan yun. Nakukuha niyo mga kapatid? Kapag ka meron kayong makitang malaking simbahan ng Iglesia ni Cristo, o pasitabi po, yung nandiyan yung Padre Pio, no?
Yung any malaking kulto, ang sabi po ng Biblia, yan ay mga trono ni Satanas. At ang kailangan mong gawin ay bantayan ang mga tronong yan. Malinaw po ba mga kapatid? Ito ang dahilan kung bakit nagbukas ang Diyos dito sa Batangas. Para warningan ang mga tao na papunta na sila doon sa butas na yun. Sa Zambales po, naalala ko yung palaging kong kukwento to at kukwento ko pa ulit. Yung mga tao puro, kinukwento sa akin nila Pastora Abby, nila Pastora Joy, na gumanap doon. Alam nyo, lagi nilang sinasabi na, may tarpaulin. Ano ibig sabihin ng tarpaulin? May namatay. Nung titingnan nila yung mukha, sabi nila, nasiran lang natin nung isang araw to Ito, nasiran lang natin to Yung mga nasisira nila, araw lang, linggo lang, patay na. Inilagay ka ng Diyos para bantayan ang pintuan ng impyerno. The gates of hell. Kailangan gwardiyan at gwardiyan mo yan. Nakukuha niyo mga kapatid. Ito ang trabaho natin. So, mahaba pa po ito, pero magpe-pray kasi tayo Make sure na nagagawa ng simbahan ang trabaho nito. Dito po sa Ezekiel, chapter 33, verse 3. Simulan ko po. Ezekiel 33, verse 3. Kapag natanawan nito ang sasalakay sa kanya, ihipan niya ang trompeta bilang babala sa mga tao. Ang dami po dito sa lugar, ang isa sa pinakamakunat pong lugar na na-experience, na personal na experience ko, yung ang hirap labanan na grabe ang patayan sa spiritual. Ang Zambales, Tarlac. No? At may kwento ko lang sa inyo sandali. Si Joan po, kasama yung dalawang worker, anong pangalan ng si Mayan ba? Marian? Si Jelian. Nung nandun siya sa Mexico, Pampanga, si Joan po natin ito. Habang nagpe-pray nila sila, nakita nila ang spiritual na katayuan ng Mexico, Pampanga. Nakita niya na may mga demonyo doon na siguro tawagin ko na lang si Joan dito na nakita niya na mayroong demonyong nagahari dito sa Mexico. Ipinakita. 3 sila na ipinakita. John, pwede bang lapit ka na lang? May kwento mo sandali yung during po prayer po namin, mga workers lang po kami sa Pampanga po. Bigla po bigat yung tabi. Tapos kami po, 3 po kami noon, pero may na-vision po kami. Tapos nag-require po kami, nag-work kami kasi same lang po yung nakita po namin. Paglabas dun po sa akin po, during prayer, paglabas po, pagmulan, actually hindi po pala nakamulat. Nakapikit po ako nun, pero feeling ko nakamulat ako kasi kita ko po yung paligid. Tapos lumabas po ako dun sa church. Paglabas ko po ng church, nakakita po ako ng maraming mga anino na sobrang bilis po ng kilos nila. Parito po sila. Tapos yung labas po ng church, sobra po siyang maitim na usok. Tapos yung mga bahay po, nakita ko po, may kanya-kanya pong demonyo na nakabantay. Na, kasi laki po ng tao, pero yung sungay po nila sobrang haba. Tapos umipin po nila sobrang kilos. Tapos bawat bahay may nakabantay. Tapos sa bawat bahay din po, yung ilalim po ng bahay, may mga portals. Tapos ayun trono. Tapos yun po, may nakita rin po ako na sobrang laking trono, na sa sobrang taas po na sobrang laki. Yung waist down lang po yung kita ko. Talaga po nakaupo po siya sa trono. Tapos kita ko po yung parang,
na malaki po na natusok sa langit. Sobrang laki po niya, hindi ko na po makita yung waist up po. So nakita po ni Joanne yung spiritual na itsura ng Mexico, Pampanga. No, kasi tingnan nyo ang Pampanga po ang unang sinalanta ng lahat. Bakit? Alam niyo yung mga taga roon na mga born again, sabi niya dapat lang ang Pampanga ang parusahan ng Diyos dahil grabe ang kasalanan dito. Diyan po minamanufacture ang mga rebulto. Kinukwento nila. No? Ngayon, yun ang binigay na trabaho kila Joanne. Paano mo lalabanan yan? Paano mo sa sobrang taas, hindi, yung dito lang ang nakikita mo, paano mong lalabanan yan? Pero hindi ka kasi padadala ng Diyos sa isang laban na hindi ka mananalo. Tatlo sila na binigyan ng pangitain, yung isa tumba na. Buntis na. Nasira na. Kaya tulad yan, magkakasakit ka. Akala mo natural yan, sakit-sakit mo. Hindi, demonyo yan. May isa pong, may isang babae. Magkausap sila ng pastor. May nakita siya yung pastor, lumilipad na sa lagubang. Alam niyo namin sa lagubang, nagaganyan-ganyan, maya-maya pumasok dito ng babae. Di naman nakikita ng babae. Mamaya yung babae, aray ko, gumanon na. Ano yun? Spirit of infirmity. Sakit. Kung hindi mo naintindihan yan, papayag ka lang eh. Maya-maya, malala ka na. Spirit of infirmity. Pumapasok sa mga tao yan para bigyan sila ng sakit. So, ano gagawin mo? Lalabang ka. At sa ating pong mga Levita, ang claim natin ang pagpapala, claim natin ang kagalingan, ay nakukuha sa pagsunod. Hindi mo sa pait ka, dahil sa pagsunod. Kasi paano pagpapalain ng Diyos ang isang taong hindi niya mautusan? Paano pagpapalain ng Diyos sa isang taong hindi niya mapasunod? So, yan, ang hindi pa tapos na trabaho ng mga workers. Kaya dito sa Batangas, may portal dito. Ibig sabihin ng portal, butas yan. Na dyan pumapasok ang mga espiritu ng taong namamatay. At sa Zambales, kilala na po ang rema doon na kapag pinag-pray niya isang tao, mamamatay na. Akala nila, malas ang rema. Hindi. Ang hindi nila alam, yung rema na lang ang hinihintay kasi dapat matagal ng patay yan. Ilang beses ko na po nasaksihan yan dyan. Akala, yung kumbaga, hinihintay ka na lang pala na magpatanggap. Pinipigilan ng Diyos na mamatay yung tao. Kasi hindi pa maliligtas. So, dyan sa Zambales, yan ang mga napaka-hostile ng mga kapatid, ang mga workers yan, namamatay. Literal na namamatay. Sa Zambales. Kasi ang tindi ng laban. Sa Tarlac, diyan ko po naranasan yung talaga sasakalin ka. Na hindi ka makahinga. Wala ka naman nakikita. Pero, bakit? Ang hirap huminga. Lalabanan mo ngayon, mawawala. Re-rebukein mo, parang may bibitaw sa'yo. Ano yan? Ang isa pa, napaka yung noon yung siko. Papatayin ka ng demonyo rin. Yung siko. Ibig sabihin ng papatayin ka, pagpapacksliding ka. Meron pa tayong isa yung bago siko. Sino ba nakakatanda? Ha? Ano? Meron pang isa, bago tulo. Isa yan. Nalala ko po si Judah na nagpastor dyan. Nakapanaginip siya na meron siyang baby, tapos na nangyari, namatay yung baby, sabi ko, mamatay yung church yun. Kasi kapag nanaginip ka ng baby, binigyan ka, alagaan mo, ministry yan. Kailangan mong alagaan yan.
Nalala ko nung kinukwento ni Joanne na naginip siya, nagka-baby siya, tsaka si Perlin. Si Perlin natin. Ngayon, ang sabi niya, si Perlin, yung baby niya, ang ingay-ingay. Iyak daw na iyak na. Ewan ko, tama ba? Ang iyak ng iyak. Ang ingay-ingay. Pero yung baby daw niya, ang tahi-tahimik. Ano ibig sabihin nun? Baby means ministry. Maaring simbahan niya. Ngayon, anong nangyari? Yung Pampanga na ibigay kay Perlin na ang ingay-ingay. Nakarating ako doon eh. Ang ingay-ingay, yung paligid. Samantalang yung Mexico, ang tahi-tahimik. So, sinasabi na ng Diyos, ito yung magiging ministry niyo. Ibig sabihin, kasama niyo ako rito. Sinasabi na nga niya, ito magiging trabaho mo, ito mangyayari sa'yo. Yung tulo, na naginip si Judah na may baby na siya na namatay. So sabi ko lang gano'n, alam ko na, mawawala yung church yan. Wala na. Walang hitigil ang battle natin, pagtatayo. Tatargeting. Kasi pagka pinlano ng demonyo na patayin ka, mawawala ka sa ministry. Kaya napakahalaga na ang isang bantayan ninyo na nasa-sense ko yung lugar niyo. Malbar ba yun? May mga spiritong umiikot to. One day, may magpapakita sa inyo ng mga, alam ko, maligno yan. Yung mga demonyo, makikita mo sa labas lang yan. Pero pag nakita mo na sa loob ng simbahan, delikado na. Magbibigay ng sakit, gulo, away, kamalasan, perwisyo. We battle not against flesh and blood. Ngayon, ang isang binuksan dito, naalala ko pa yung pinanggalingan ni si Laura? Sana yun? Malbar. Nung nakuha siya, nawala na eh. Isang matanda lang ang nasyaran doon, di ba? Hindi ba, inopen pa nga natin. No? Nandun ako eh. Nung nakuha na itong taong ito, nagpastora si Laura. Kaya, ang gastos ng isang kaluluwa. Na-imagine nyo na isang kaluluwa lang talagang bubuhos ng Diyos ang pera eh. Para sa isang kaluluwa lang. Pero, sabi ng Diyos bakit? Pera mo ba yan? Kaya nga, sabihin natin yung mga simbahan na binubuksan, may mga portal to yan, may mga butas yan na kailangan warningan mo na ang mga tao. Kailangan bantayan mo yan kasi sa loob ng ilang araw, ilang linggo, may mamatay na. Ang Sambales po ay kilala, ang Rema sa Sambales ay kilala na pag nag-pray na, mamamatay na. Kaya yung mga tao doon, ayaw pagpa-pray sa mga taga-Rema. Kasi alam nila, mamamatay na. Ulitin ko po, hindi nila alam, ang Rema na lang ang hinihintay. Paulit-ulit na lang yan. Kasi tayo inilagay. Kaya nga, hindi pwedeng, umuulan, di mo na ako mag-share. Naku, di mo lang alam. Maging sa hospital ministry nung unang panahon, at ngayon may mga nagme-message pa rin sa akin. May share dito. No? Ngayon, ang nangyari, umakyat muna siya. Habang may nagsishare niya, umakyat. Ngayon, pagkatapos niyang masyaran, patanggapin yung isang pasyente ron, bumaba siya. Segundo lang, pagbaba niya, nag-cardiac arrest na, patay na. Hinihintay ka lang. Ganun kakahalaga, kaya may simbahan dito. Hindi tayo nandito para nakikinig na lang ng sermon at pinagpa-practicean tayo ng mga pastor. No, may trabaho ka. Doon sa Pampanga may trabaho, sa Sambales may trabaho. Sa lahat ng simbahan binubuksan ng Rema, may trabaho tayo. At hindi tayo pwedeng magkulang. Alam niyo ang sabi niya, natandaan niyo ba yung Good Samaritan? Nakita niya. Ngayon, kinuha niya. Sabi niya, o gamutin mo. Gastusan mo to.
dahil ibabalik ko sa iyo lahat ng ginastos mo. Kaya huwag ka magtitipid sa tulong sa church. Kasi ibabalik daw ng Diyos yan. Tapos sabi niya, after 2 days, babalik ako, sabi ng tao. Sabi ni Jesus, after 2,000 taon, babalik na ako. So, maging faithful tayo na hindi aksidente kung bakit nandito po kayo at napapakinggan ninyo ito at may dating sa inyo. Kasi may trabaho, iniiwan ang Diyos na one day pananagutan natin. Nalala ko nga nung yung Sambales na yan, ako po, katakot-takot na hirap ang dinaanan rin. Natapos tayo dayan dito sa San Marcelino na hindi nagkakuryente, ano? Dumating ang time, ginigiba na yung simbahan, nandun pa yung church, nandun pa yung mga tao. Pero sa kabila po noon, one time nagkaroon pa po ng kabataan riyan na inaatake sila ng, ngayon sabi namin, nalaman namin may sakit siya, ganun. Nagpray kami ng mga anghel ng Diyos. Sabi namin ganun po, pumunta kayo sa Sambales at bantayan sila. Yung isang kasama natin doon, hindi naman niya alam na nagpe-pray kami ng ganun. Sabi, nakakita ko ng mga anghel. Nakabantay. No? Natuwa ko kasi ba doon, makwento mo nga yung ano mo ulit. Yung ano nangyari sa iyo noon, nung bumabagyo. Magandang hapon po. Bali, nangyari po kasi nag-intay ako sa Sambales ko po. First time ko ma-deploy as a worker. Kumbaga, bagong bata sa pamilya ko. Hindi ko po alam po paano yung mga gagawin. Basta, naisipan ko lang kasi mag-iikot sa langit ko. Pero, alam po yung plano ng Diyos kung dinala ko sa Sambales. At yun nga po, yung time din, kasama ko si Pastora Dayan, si Pastor Abby ko yung pastor po namin ko. Ngayon, tulog na po kami parang something na alas 12, magala akong matulog. Ganito yung time. Tulog na po kami, tapos biglang kumigat ng malakas, ang lakas ako ng ulan. Yung style po ng tinutulugan po kasi namin, ano po siya para siyang, ano yun tama ba? Kusina, no? Kusina siya, tapos yung style ng bintana niya, kahoy siya na parang, ano lang siya, parang hindi siya rin, jealousy, wala siya ganun. Basta pag umulan ng malakas, mahangyan na talaga sa loob. Wala kami nakapang ng tolda doon, ng pangharap. Basta pag umulan doon, pag humangin, pasok talaga yung sa loob. At hinigaan ko namin doon, bigmo siya na binumba, tapos may 2 kahoy, yung hinigaan ko. Nakaiwalay po ako, pero nasa isang lugar lang po kami. Yun po, kung bigla kang malakas, ang lakas ng ulan, sobrang natatakot po kami kasi piling namin talaga parang bagyo na parang gagawin namin. Matakot po kami sa marami, pray tayo. Yun po, during ko ng prayer namin, kapag-pray kayo, talagang nandun yung prayer ng prayer po namin. Habang po nag-pray kami, nakatingin po ako sa, kasi tayo labas Pag umingid lang, kita mo yung liwanag sa paligid, yung mga puno na lumalag talaga, makapasin yung ano sa amin. Tapos, biglang po nakita ko, literally talaga nakita ko yung habang nag-pray kami. Iyak na po ako ng iyak mo. Kasi literally nakita ko po yung mga anghel. Ano yung mga anghel po na hindi siya gano'ng kalalaki. Pahilit lang po sila ng anghel, pero yung style nila, sama-sawa po sila. Ano yung nakakapag-isip po? Yung mga sino po nila, magkakatutong, inaharap po nila yung malakas na hangin, yung malakas na ulan papunta sa amin. Yan po ako nang-iyak kasi kita ko na yung mga anghel, tinawag ko sa kasawaan. May nakikita ko mga anghel na binabagya yung malalakas na hangin, yung malakas na ulan. Iyak po ako nang-iyak, puso sa puso po ako. Yun po, sabi ko nga po, na-realize ko na hindi ka pala talaga nag-iisa. Basta pag bigay yung buhay mo sa Panginoon, sabi ka ng Diyos at nandiyan yung mga anghel ng Panginoon para tulungan ko tayo. So nakikita niyo po na
Madami pa yan. Ito lang yung mga sikat na binabanggit po natin. Eh, hindi ka nag-iisa. Kapag ka tinawag ka niya, hindi naman ikaw mag-isang pupunta, may kasama siya. No, alam mo ba yung sa damo ng kabanalan? Ako ay at ako ay mo'y dumadaloy mo ako kalakasan ko ikaw Jesus pag-ibig mo presensya mo kailangan mo sa aking buhay at ikaw ang lahat. Ano po yan? Yung Bataan, Sambales, diyan yung napaka-hostile ng lugar na yan. Ibig sabihin, babangis ng demonyo rin. Ngayon, kung kaya dapat ang ilalagay mo sa mga lugar yung mga malalakas. Kasi kung paina-ina ka, alam niyo, dyan sa dyan sa Bataan, meron po rin ang worker na inilagay. Dahil ganun-ganon, ano ibig sabihin ng ganun-ganon? Yung, maglilingkod ako, pero hindi ako totally susunod. Alam niyo, bumaba ng bus yan dahil na-deploy sa Bataan. Pagbaba ng bus, sumusuray-suray ng ganyan. Baba pa lang ng basa. Pagdating sa church, namamagana ang mukha para pinagsasapak na ng demonyo. Inalampasok ka ng demonyo pagka wala ka sa pagsunod. Naalala ko nga yung yung isang may namatay na worker rin Natawagan ko si Miriam, pwede ba ikwentong mo yung Miriam? Yung nangyari dun sa I think sa Bataan ito. Camille, si Camille ata ang pangalan niya. Tapos magdagdag ka, ha? Kahit yung mga karanasan nyo sa field. So, ano po siya? Ano po ba yung tomboy? Tomboy po siya. Ay nag-worker. Tapos dumating po ang time na ano po, ilang araw na po siyang paulit-ulit na nag-process. And kung time po na yun, yung pinaka-last na gabi po yun na kami lahat po pagod na sa pagkakalaya sa demonyo, tapos mag-recover siya, tapos mamaya ayun na naman po ulit, babalik na naman. May gospel, bawal po sa kanya, hindi na pwede marinig. Pag nagbasa po siya ng Bible, pag binuklat niya po yung Bible lang, ganun daw po yung yung mga letter na deliver. Ayun po siya. Nagiging? Nagdidilim. Ayaw ipabasa ng ng demonyo sa kanya. Tapos, ito po, kahit mag-play lang po kami ng worship, yung music po, rin po siya, mapaposes na naman. So, yung time po na yun, hindi lang po siya ang poses. Dalawa po silang taong sabay na, actually, tatlo po sila, isang tomboy, isang bakla, at saka isang punong-puno ng hatred na kabataan po. Na tatlo po silang sabay-sabay na po poses doon po sa church. Naging para na po kami hospital doon. Na pati mga kapitbahay, alam po na may something na nangyayari po sa amin. Tapos po nung gabi po na yun, itong tomboy po, paulit-ulit na sinasabi sa kanya ng demonyo, yung pananakot po sa kanya. So, dahilan po dun sa takot sa kanya, number 1 po, ang panakot po sa kanya ng demonyo ay yung pamilya. Sabi niya, yung pamilya mo.
yung pamilya mo. Sabi niya, may gagawin akong hindi mo magugustuhan doon sa nanay mo. So, dahil po doon, dumating po ang time na napagod na po yung tomboy na lumaban. So, ang nangyari po, sabi niya, sige po, sasama na po ako sa kanya. Nung time po na yun, lahat kami, hating gabi na po yun. Pero yung tomboy, yung bakla, nandun po sa labas. Tapos yung isa po, may hatred nandun din sa labas. Sabay-sabay po sila napoposes. Sinasabi po nila na yung prince daw po nung lugar na yun, eh nandun po sa mismong bunga ng simbahan namin. Nakinaumagahan po, yung kapitbahay namin, sabi niya, kagabi, merong malaking taong paligid na sabi niya, lumapag dito sa bubong namin. Sabi niya, sabi niya, naglabas daw po siya ng itak, para daw itaboy. Eh, yung time po na yun po yung time na yung tomboy po ay nawalan po siya ng hininga. As in, wala na po, nakalapit na po yung mukha ko, yung dito doon sa ganun niya sa ilong. Pinulsa-pulsa na po namin siya. Ganun na nag-decide po siya na sabi niya, suko na ako, sasama na lang ako. Sabi niya, ayoko nang lumaban, pagod na ako. Kasi yun po ay ilang araw na po kami na paulit-ulit, pabalik-balik na ganun po ang nangyayari sa kanya. Kung pagod po siya, kapagod din kami, pero ano po yung encouragement namin na lumaban ka. So, nung time po na yung pastor, yun po yung nag-request po kami sa kay pastor na, pastor, tulungan niyo po kami ipag-pray kasi wala na. So, alam ko po, ang naging pinanghawakan na lang namin ng time na yun, yung sabi ni pastor, sige tuloy niyo lang, mag-intercede kayo, mag-pray kayo. Sabi niya gano'n, nagpe-pray din ng buong problema. Sabi niya gano'n, huwag kayong matakot, mag-pray kayo. So lahat po kami noon, naka-intensive na lang, makasama namin, nag-stop na rin mag-mind, nag-pray po kami, nag-pray. Tapos after that po, bigla siya nagsalita na ulit po yung worker. At siya po ay nakabalik po sa pamilya niya. Yung time na yung patay na yung tao. Bakit ka kayang patayin ng demonyo? Nakakita na po ako ganyan. Mismong harap-harap ako, nakita ko kayang pigilan ng demonyo ang pagtibok ng puso ng tao. Napigil niya, nakita-kita ko. Ibang tao to, ibang case to. Napigilan niya ang paghinga. Bakit? Kasi may karapatan siya. May butas doon sa buhay ng mga tao na pwedeng pasukan. Meron pong isang grupo ng mga satanista na yung anak nila, gusto nilang bigyan ng demonyo. No? Tingnan nyo, pinag-uusapan natin dito yung masamang espiritu, demonyo, na parang wala lang. Bakit kasi? Ang demonyo po, wala lang talaga. Pasikat lang yan eh. Papansin. Pero hindi naman nakakatakot siya eh. No? Mas takot pa nga ako doon sa higad. Alam nyo ba yung higad? Makati yun. Ayaw kong hawakan yan, takot ako riyan. Okay, mas takot pa ako sa ipis. No? Kasi, alam niyo, kakaibang ipis. Bakit? Kasi malayo pa lang, natili na yung babae. Ngayon, yung isang para magkaroon ng demonyo yung bata, kasi yung demonyo kasi tutulong sa kanya eh. Mahirap nga lang maborn na ganyan. Ngayon, ito po. Ang gagawin nila, pag-aalagain nila yung bata ng aso o kaya pusa. Ngayon, pagkaraan po ng mga 6 months, gano'n, di nang pamahal na yung aso doon sa bata, no? Ang gagawin nila, yung hayop, lalasasin nila sa liig, sa katawan. Lalawas lahat yan. Sisigaw yung aso pusa sa harapan ng bata. Pagkatapos, ilalagay po yung bata sa ataon. Pagkatapos yung alaga niya, ipapatong dito niya. Habang sigaw ng sigaw yung bata, isasara yun. Pagkaraan ng isang araw, saka lang bubuksan. Yung bata punong-puno ng takot. At kapag pagbukas, after one day, yung bata tahimik na may demonyo na sa loob. Paano nakapasok? Dahilan sa takot. Kailangan ng fear para makapasok. Dahil hindi makakapasok basta-basta kung walang fear. At ang number 2 paraan para makapasok ang demonyo, worry. Yung iniisip-isip, paano na, worry.
yung anak ko, yung ganyan, yung asawa ko, yung ganito. Worry, dyan pumapasok ang demonyo. Kaya nga sabi ng Diyos, fear not. At saka, huwag kayong mabalisa. Nakuha niyo mga kapatid. Eto mga kapatid dito sa Batangas, hindi ko alam naalala ko si Kuya Tutoy tuloy na nung ando tayo sa may Padre Pio. Hindi ko alam kung naging successful tayo no what Kasi pinalis tayo ron, di ba? Biglang nagbago isip ata nung may-ari. Ano yun? Sign na natalo tayo. Hindi ko alam. No, pero ang alam ko kasi dito, merong portal, butas yan na pinababantayan ng Diyos. Kailangan nating warningan yung mga tao. Kailangan nating sabihan yung mga tao. Yan ang dahilan kung bakit may simbahan dito sa Batangas. May sasabihin si Dayan? So, meron kami pong i-kwento. Yung sa Orani. Kasi sabi ko kanina ni Pastor Boy na make sure na yung mga simbahan ko, nagagawa niya yung trabaho niya. Amen po. So, doon po sa Orani, nag-fundraising po kami, nag-soul meeting po. Yun po, nung time po na yun, wala pa po talaga kaming miyembro. Yung pasara lang. And wala pa po talaga kaming miyembro. So, nagtatanong ako sa Lord, paano ba kami magkakaroon ng miyembro? Siyempre, sa pamamagitan ng pagtatrabaho ko, tapos nagtatanong po ako sa Lord, Lord, nasaan yung mga miyembro? Kasi may mga tao talaga na specific, ikaw lang makakapag-share sa kanila. Ngayon po, habang nagtitinda po kami, at tinda namin ng palitaw, doon po kami nagtitinda sa memorial, sa cementerio. Yes po, kasi doon po marami mga nagpa-practice, marami mga gumagawa. So, yung kasama ko po, kasama ko na nagtitinda, ang prayer po namin, Lord, kapag, ang mga taong bibili dito sa palitaw namin, mabuborn again, kapag kumain ka, born again ka na, basta, may paraan lagi ang Diyos na, may mga times po na, sa pagtitinda namin, may mga tao po na, yung tao may cancer. So, share po namin yun. Tapos meron po nung ilan naman po na, tawag po sa amin, Charlie's Angels. Bakit po? Kasi, yung tatay pala, bawal talaga sa kanya yung palitaw. Pero bumibili lang siya sa amin kasi natutuwa siya. So, glory to God po. Ngayon, natitinda rin kami doon nga sa cementerio. So, meron po kaming nasyaran na, mga kabataan. Nasa 14 po sila. Sa 14 po na yun, meron isa na umattend ng simbahan. Pero bago po siya umattend, sumama na po agad siya sa amin sa pagtitinda rin. Wala pa pong Sunday po yun, sumama na rin siya. Ngayon po, nung ipapalo up lang po namin siya, nakita namin yung kuya niya. Pero bago po yun, meron po akong panaginip. Ang panaginip ko po, meron, doon sa simbahan ko namin, kasi doon sa dating church ko, mahigpit po yung landlord. Sobra, pero sa akin po, mabait po siya. Ngayon, doon po, meron pong baby, sa panaginip ko po, meron baby na iniwan sa labas ng pintuan, doon po sa may kusina po namin. Ngayon, sa panaginip, sabi ng landlord, itatapon niya daw yung baby kasi bawal daw po doon. Sabi ko, huwag niyo pong itapon, sa akin na lang. Kunin ko na lang po. Ngayon, sa isip-isip ko, sa panaginip ko, wala naman ako sa full time ako, pero bakit ako mag-aalaga ng baby? Kaya kanina po, naaalala ko yung sinasabi ni Pastor Boy na baby. Ministry, simbahan, o kaluluwa. Ngayon po, kasi doon sa panaginip ko, meron ako baby na. Meron ako anak. Tapos, ngayon, alam niyo po, sa panaginip ko, meron baby na alagaan. Tapos dumating po yung time na, nakapag-titinda kami, nagsusumiling po kami. Tapos yung pinapayag na sa inyo na pinuntahan namin yung bahay po nila. Pagdating po namin sa kanila, nagulat po kami. Kasi ang laki ng tao. Tapos maitim. Sino po yun? Si Alvin. Sorry po. Sabi ko, hello po kuya. Dito po ba yung si Francis? Sabi na, oo. Sabi ko, alam ko naman na magkapatid sin kasi magkamukha. Alam niyo na po yun. Ngayon, sa mga nakakilala. Ngayon, alam niyo po, sabi ko, kuya, ibig po namin siya. Okay lang din po na
ma-invite po namin kayo sa church. And nung sabi ni Alvin, sige po, kinuha ko yung contact number niya para i-invite ulit, ganyan. So nagulat po ako kasi pagdating ng Sunday, pupunta talaga siya at nag-invite pa. Meron po siyang kasama na kaibigan. Ngayon po, ayun, hanggang sa, niya po, every Sunday, nandun na si Alvin, pati yung kapatid po niya. May trabaho po sila kahit po Sunday, pero ang ginagawa nila, binibilisan nila yung trabaho nila para lang po na-attend ang service. Tinatapos sila po ng maayos para maka-attend po ng Sunday ng hapon. Kasi morning, tsaka hapon po yung service. Kaya, so, kasi natuloy-tuloy po si Alvin nagkaroon ng ministry. Bigla pa naalala yung panaginip. Sabi ko, Lord, naalala mo yung panaginip? Sabi ko, sige yung baby. Sabi ko, Lord, sige yung baby. Alam mo, sabi sa akin ni Lord, si Alvin, bakit inabandon na? Kasi yun po pala, sila po talaga ay dati nag-board again, naganda na silang church, at sila po iiwan ng pastor nila. Nagulat na lang sila, isang Sunday, wala na silang pastor, nandun na sa ibang bansa. Wala na silang pastor sa church. Yun pala yun. Na inabaran eh, iniwan sa atin. Buti ka sa church, iniwan eh. Ito ba? So, ito po, yung trabaho kasi natin, hanapin yung mga naliligaw, yung mga wala ng pag-asa. So, ito po kagandahan, nahanap siya. At ngayon po, siya po ay worker po natin, praise the Lord po, at katulong na po natin na nagsusolve na rin, nagsishare. Amen po. At ayun nga, so, nalaman ko na ito yung plano ng Lord. Kasi syempre parang ang hirap po nung time po na yun, dahil ilang years na po yung church po natin doon, tapos pagdating po doon, wala pa po talagang member. Tapos yun po, hanggang sa tuloy-tuloy po, nagtatanong pa rin ako, Lord, sino pa yung mga pinapaabot mo? Alam niyo po, ang isa pa nga po dito, si Kuya Jay. Dati po si Kuya Jay, hello po, shout out po sa inyo. Pero kung ano pinabang dati po si talaga, kilala mo sila na, si Kuya Jay, kilala siya na nasinggero doon sa lugar nila. To the point na hindi po siya nakaka-uwi sa bahay nila kasi sa Kalasingan, nakikita na lang sila siya doon sa may kanal. Hindi siya nakakatulog, tapos nagigising siya, akala na nila patay na eh. Kaya tapos biglang magigising. Tapos one time po na siya na, alam niyo po ang sabi niya, yung pala dati, nasisya na rin siya, lumang-born again, nagtatato siya. Pero nung time po natin, ang sabi niya, para akong pako, nagtatago ako, kita pa rin pala ko ni Lord. Sabi niya, gano'n. Hanggang sa dumating po yung time, dalawa po sila ni Alvin, nagpapatuloy po, yun po, nag-worker. Alam niyo po ba nung nag-worker siya? Sila po kasi magkakapatid ay adaptive po. Mabait po yung mama po nila na nag-alam. Sila po may alaga silang baboy. Alam niyo po nung nag-worker siya. Sabi niya, mama niya, alam mo ba nung nag-worker siya? Sabi niya, yung baboy namin nahanap, 20. Sabi niya, wala na po na nag-worker. 20 ata o 19. Basta talagang pinagpala sila ng Panginoon. So, alam niyo po sa pagsunod po natin, may mga tao maliligtas at hindi lang yun. May mga, dahil sa pagsunod natin, yung mga tao, sabi natin, i-invite natin sila na, so pinabigyan na si Pastor Boy, di ba? So, pinabigyan na si Pastor Boy, i-invite natin yung mga tao na magkaroon ng insurance. Diba, hindi lang siya pala yung pamilya niya, yung pabor ng Lord, yung pagpapala ng Lord, umabot sa kanila. So, marami pa po mga kwento. Kasi, alam ko po yung mga kwento nila kasi kami po yung nag-share. Pero sa kayo po yung muna. Kay Alvin Talvez. Ayan. Kung hindi mo po na... Meron man din nakakilala kay Jay. Ang pangalan po niya Jay Dreads. Kamukha siya ni Efren Reyes. Yung sa bilyar, pati tawa, ganun. No? Pati walang ngipin dito. Parehas na parehas. No? Naalala ko yan si Alvin noon eh, nung napuspos yan. Lumalangoy yan sa yung basketball court. Lumalangoy, sabi ko, sakit nun. Dahil sa sobrang puspos niya. Pero hindi ko alam yung part na nakita siyang inabandon.
doon sa may church. Tingnan mo nga naman, oh, ang kwento pala nun, iniwan sila ng pastor nila. Ngayon ko lang nalaman yan. Very symbolic, ano? Kaya wag na wag mong iiwanan ang mga tupa mo. No, kasi sa paningin ng Diyos, parang iwan mo na lang dyan. So, paalala ko po sa inyo lahat, kasi magpe-pray po tayo ngayon na si Kuya Tutoy, si Ate Mayet, si Ate Lilia, Ate Curly. May plano si Lord eh. Kasi kayo talaga ang ano rito, mga elder dito eh. No? Kasama na rito si Nanay po rin. No, na saka ikaw. No, hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. May plano pa ang Panginoon ngayon kasama kayong pamilya. Na bakit kayo pinagtagpo-tagpo? Bakit napasali ako rito sa Batangas? No? Bakit na nandito na ako? Bakit na nandiyan ka na? No, ikaw dapat wala ka na dito eh. Ano nangyari? Ba't bumalik ka? Hindi naman, kumbaga, nagde-decide kami pero hindi kami nagpaplano. Minsan pag deployment na, doon lang kami magde-decide. Pero hindi namin pinaplano. Meron ka ba trabaho na hindi mo pa natapos dito? Yan bang ibig sabihin? Bakit nandito ka? May planong Panginoon eh. Ngayon, pinakamaganda po sa mga bago po na kasama dito, isipin niyo po, ang Diyos nagbigay ng trabaho at diyan kanya pagpapalain. Dahil ang Diyos ay hindi unfair na makalimot siya sa mga tulong mo. No? Kaya kayong dalawa, anong plano ng Panginoon? No? Ngayon, ang isa pa rito, si Dayan ang pastor dito, pero hindi siya pumayag na gano'n. Kailangan niya si Marlon eh. So, meron bang nire-reading mas malaki? No? At saka si Ate Meli. No? Na bakit? Ay, ang Diyos lang ang nakakaalam eh. Basta nga sa ngayon, yung soul winning, napakahalaga. Na bago tumawid yan sa kabilang buhay, nasabihan mo, na warningan mo. Ngayon, ito kasi ang ministry ng Rema eh, yung mamamatay na ba? Ay naku po, mauubos ang oras natin dito kung magkukwento tayo lahat ng mga maalala natin. Napakaraming tao po, mga cases dito na segundo na lang, patay na. Mabuti na lang na-share na. At walang amount ng pera at walang dami ng prayer ang makakapaglabas pa sa kanya sa impyerno pagka nagkulang tayo. So napakahalaga po na unang-una ito po, yung isa, yung tulong nyo. Alam ko, yung halimbawa, magbibigay kayo ng pera, babawas pa yan sa kita mo eh. And yet, yung bagay na yan, sabi ng Diyos, nakalista yan. Ano mang tulong na ibinibigay mo, nakalista yan, hindi kakalimutan ng Diyos yan. Wala na tayong time para banggitin pa yung ano ba nagagawa ng, alam niyo ba yung unang na born again na Gentile, Gentil, ay yung giver. No, hindi yung Hudyo. Na yung Gentile na unang na born again ay yung mapagbigay sa Diyos. So, ang Diyos po hindi nakakalimutan sa mga worker. Bakit kaya nandito kayo? Nawa nga, makatagal kayo rin sa Siko. Sabi nga ni Alvin, ano lang daw ata yan eh. Masaya-saya na. Kasi nandyan yung bilangguan, tama ba? Siko nga ba yun? Ha? Ano yun? Oo, saan yun? Sa Siko. Yung espiritu ng lungkot na andyan daw eh, talagang si Karen nga, hirap na hirap dyan eh. Oo. Kaya maging malakas kayo yung mga workers na na-assign doon. Kasi malakas ang kapit ang kaaway rin. Pero dinala kayo riyan para pangontra sa kanila. At kung kayo ay susuko at magbibitaw kayo ng kamay na suko na ako, maraming kaluluwa ang hindi pupunta sa langit.
ang laki ng role nyo dito sa Batangas. At sa inyo pong mga elders, may assignment ang Diyos sa inyo na ang Diyos na lang makakapagsabi pagka dumating tayo, doon na lang natin malalaman eh. Ngayon, si ate, kasali na kayo rito. No? May trabaho nang ibinibigay ang Diyos sa inyo na sa totoo lang, hindi tayo pwede magkulang. Kasi ministry ng Rema, huli na, panghuli na. Minsan nga, maniwala po kayo, no? Hindi, pag pinag-pray nyo sila, hindi na sila gagaling. Kasi mamamatay na pala. Yung kagalingan sa atin pong mga miyembro. Pero yung pinagpe-pray mo, hindi na gagaling. Nalala ko po yung Tarlac na may isa pong bata na pumunta riyan. Bata lang na ganyan, nagsimba. Abay, paglabas, hinahagip ng tricycle na ospital. Galit na galit yung magulang. Sabi niya, kung wala yung simbahan na yan dyan, hindi pupunta yung anak ko, hindi sana maaksidente. Nasisi ang simbahan. Ngayon, naalala ko naman po yung isang simbahan natin sa Balera. May isang bata rin na nagpunta. Nangyari, nakita ng pastor, sabi niya, bago yung mukha mo, halika rito. Pag-pray kita. Hindi pinag-pray. Pagkatapos, sige, uwian na. Anong nangyari? Alam niyo naman ang tricycle, mandaming angkas. Ngayon, sabi ng driver, bakit parang may kalsong? Di pinipilit niyang gano'n na parang may malaking bato. Hindi naman niya makita. Maya-maya, nung nakadaan na ganyan, nagsikawan na yung mga bata. Yung kalso pala, yung batang pinag-pray. Nasa ilalim na. Ang bigat niya dahil ang daming nakasakay, pinilit pang paanda rin, ang malayo-layo na, sisigawan na yung mga bata na siya pala yun. Alam niyo, sasabihin natin ganito na nagsimba-simba, pagkatapos ma-aksidente pala, yan ang hindi nila alam. Kasi, ma-aksidente talaga yung bata, mabuti na lang na pag-pray. Kasi kung hindi, mamatay yun. Ano nangyari? Pinuntahan niya yung bata, bumangon yung bata, pinagpagan sarili, tumakbo, umuwi na. Wala naman nangyari. Mabuti na lang na pag-pray. So, sa atin po dito, welcome natin na sabihin natin, Lord, kung anong pinagagawa mo sa akin, gagawin ko. Nalala ko pa nga yung isang case ninyo dito, may naposes dito, sinabihan naman sa mga espiritu, ganyan. Wala namang ganun, yung ganun, walang ganun demonyo. Lahat sila galit. Tapos ang gustong-gusto po ng demonyo, papatayin kita. Di mo ko papatay. Sabi ng demonyo, sige, yung nanay mo, papatayin ko. Pagka sinabi mo nga hindi, yung tatay mo, papatayin. Always pananakot din ang papatayin kita. Wala nang tigil sa kakapatay eh. Nalala ko pa yung isang bata na nasa Sambales na naman. Sabi nga, pag-pray nyo nga, yung anak mo, parang gano'n. Doon sa gubat-gubat na. Wala nang signal. Wala nang pating kalsada. Di pumunta ngayon si Pastora Joy. Ngayon, yung bata, hindi niya alam na pupuntahan siya para ipag-pray. Mayami naglilisik na yung mata, gumaganyan na, sabi niya, paglalamayan siya, hindi siya makakarating. Nagtataka daw yung magulang, paano alam ng bata na darating yung pastor na ipag-pray siya? So, ang kalaban natin dito, hindi yung nakukuha niyo mga kapatid. So, maging matapat po tayo. Kasi hindi kayo aabot ng 27 years kung may nagagawa kayo eh. May na-accomplish kayo rito. No? Ulitin ko po, maging matapat tayong bantayan yung portal na yan kung saan nahuhulog yung mga tao. So, praise the Lord. Muli po, maraming salamat sa tulong nyo, sa mga katapatan nyo, no? Ate Mayet, Kuya Tutoy, Ate Lilian, sa inyo pong lahat, sa mga workers na nandito, maging strong kayo kasi lalo na rin sa siko. No? Marami pang kwento eh. Tapos, ang
sa inyo. Ano lang katayang dumating man ang pagsubok. Natawagan po si Badong, si Miriam. Pakita mo si Dayan. Mag-pray ngayon. Mag-pray nyo silang lahat. Isa-isa kahit pa ulit-ulit. Lahat. Nagsasaba sa'yo. Pag-pray ko po kayo. Malayo sa sakit at malayo sa aksidente. Hili ko pa kayo, malayo sa sakit at malayo sa aksidente. Pagkapala mo, kapatid kong ito sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus.
Lord, tinataas ko sa iyo, si Dayan. Purihin ka, Panginoon, dahil sa kalakas ang ibinibigay mo sa kabila ng atake ng kaaway sa katawan niya. Hindi magtatagumpay ang Diablo sa plano mo kay Dayan. Sasakupin niya ang Batangas. Sasakupin niya ang pinasasakop mo. Magagawa niya ang pinagagawa mo bago ka dumating, Panginoon. Ibibigay mo ang lakas, ibibigay mo ang talino, ibibigay mo ang anointing. Kasama ni Marlon, sasakupin nila ang Batangas. Dinedeclare ko ito, Panginoon, sa kanya ngayon, sa simbahang ito na pinagkatiwala mo sa kanya, sa pangalan ni Jesus. Oh,